Dahil sa bagyo na topic natin, no, i-omit muna natin yung ibang episode. Hanggang dito muna tayo sa dark and light side. Gusto niyong malaman kung ano pa yung mga pwedeng maging dahilan kung bakit tayo binabagyo ngayon, di ba? Gamitin natin yung baraha para malaman natin ano ba yung problema sa atin, sa pangkalahatan, kung ano ang meron at kung ano dapat ang gawin natin. Ito naman ay simpleng guide lang. So kung hindi ka naniniwala sa itinuro ko kahapon, bakit ka naniniwala sa kulam, sumpa, gayuma at barang? 'Di ba? Marami kang hindi alam bago ka mangbash. No, walang masama maniwala ka o hindi. Huwag kang mangbash dahil ang ginawa ko kahapon pagligtas lang sa buhay. Ngayon, unang dahilan ng problema. Page of Pentacles, pera. Pangalawa, Page of Wands, pagmamahal. Tignan mo ha. And pangatlo, Page of Cups. Ngayon, nakikita nyo na shuffle ko ang baraha. Diba? Bakit puro page ang ibinigay sa atin ng Diyos? Meron akong gustong ibahagi. No? Ito ay kadalasan at lahat ng tao. Hindi man lahat, pero merong ganito. Yung iba naghihintay, no, ng pera. Saan manggagaling ang pera? Sino magbibigay ng pera? Sino tutulong sa finances nila? Pangalawa, naghihintay kung sino ang magmamahal sa kanila. Pangatlo, naghihintay kung sino ang pupuno ng mga bakante nilang bulsa, damdamin, pamamahay, at kung ano-ano pa. Ito yung problema ng tao. Dahil naghihintay ka lang. So, ibig sabihin, may mga tao na maraming dinadasal pero walang ginagawa sa buhay. Ngayon, kung babalikan natin ito sa Biblia, ang sinabi ng Diyos, no? Gumawa ka, kumilos ka, at tutulungan kita. Nandoon yung salitang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ngayon, kung gagamit ka ng isang matandang mayaman dahil sa pera, at gagamitin mo yung damdamin niya para makamtan mo ang puso, makuha mo ang puso niya, ang pera niya, at magamit mo siya. Di ba kasalanan yun sa Diyos? Napakalaking kasalanan nun. Tignan natin kung ano yung solusyon dito. Una, the King of Wands. So, ibig sabihin, pangalawa, the Nine of Pentacles. And the third, the Eight of Wands. Ngayon, yung King of Wands, ibig sabihin, ang nagmamahal sa'yo. At ang kaya at ang taong may kakayanang magbigay sa iyo ng yaman, no? At lahat ng good news na inaasam mo. Sino tinutukoy dito ng King of Wands? Kasi sabi ko sa baraha, ang reading na ito ay tungkol kay Pipito. Sino ang may gawa ng kalamidad? Di ba Diyos lang? Siya ang gumawa, siya lang din ang pwedeng sumira. Pero may pwedeng gawin ang tao para ibsan ang kalamidad. At yun ang sasabihin natin. Bakit hindi ka maniniwala sa mga bagay na ganito? Lahat yan galing sa Kanya. Walang lalabas na manghuhula, walang lalabas na sorcery, walang lalabas na mambabarang, mangkukulang, manggayuma, at manggagamot kung hindi yan pinagbigyan ng Diyos. Diba? Naniniwala kayo sa astrology, naniniwala kayo sa numbers, naniniwala kayo sa energies and vibrations. Everything is related into that. And those were given and instructed by God Himself. Kahit relo,
lahat nasa 13. Yung buwan natin, 12. Pero yung totoo, 13 yan. Dahil ang cycle ng buwan is 28 lang. Kung naaalala ninyo, kapag ako ang gumawa, no, sa nagparitual, sinasabi ko, papasok yan Lunes ng hating gabi papuntang Martes. Dahil ang totoo at ang tamang paggawa ng ritual ay patawid, wag na sa kalagitnaan ng Martes at hindi sa kalagitnaan ng Biyernes. Kung hindi alam ng lahat, ang tamang pamamaraan ng pagsagawa ng isang ritual or simpleng hiling, kung gagamitin mo ang energy ng Martes at energy ng Biyernes, di ba doon ka sa umpisa, wag ka sa kalagitnaan, kasi kapag nagbigay ng biyaya ang Diyos, kailangan mong mauna. Kailangan mong gumising, kailangan mong mag-antay. Di ba na yung panananghalian natin nasa 12 noon? Yung pagpapahinga natin nasa 3 p.m.? Di ba yung pagdasal ng rosaryo nasa alas 6? At sinasabi ng Diyos, gumising ka sa pagbuka ng liwayway, lumabas ka para matanggap ang blessings. Yun ang araw at ang oras ng pagtatanim or paglabas mo kapag may farm ka. Gumising ka ng alas 4 dahil nandoon lahat ng blessings at kailangan mong vitamins nasa alas 6 onwards, di ba? Bakit may 4 na corner ang relo? That's the 12, the 3, the 6, and the 9. So, I don't know kung na-explain lahat yan ng ibang tao or ng ibang katulad ko. But I am giving you the hint right now na ang tao may kanya-kanyang obligasyon. Kaya nga may fire sign, may air, may water, and may earth. Dahil ginawa yan. Kaya tayo iba-iba ng zodiac sign, iba-iba ng life, destiny number, iba-iba yung vibrations natin, iba-iba yung energies natin. Kasi nakakaumay kapag parehos tayo ng energies. Everybody is born unique. Yung iba ginawang reincarnation, yung iba naman they are twin flames, the others are soulmates. Huwag mong tirahin ang minsan kong pagbahagi ng sagradong gawain. Dahil never akong nagbabahagi ng sagrado hanggat hindi ko nakikita ng sobra-sobra. Kahit alhalungkatin nyo ang lahat ng videos ko, wala kayong makikita na katulad ng iba. Araw-araw, oras-oras may binabahaging pampaswerte, pampagana ng kung ano-ano, di ba? No. Lahat ng amulets may kanya-kanyang oras, kanya-kanyang araw, kanya-kanyang buwan. Dahil hindi lahat ng Martes pareho, hindi lahat ng Biyernes pareho, hindi lahat ng araw pareho. Magkaibang petsa yan, magkaiba. So, hindi po pwede, di ba? Subukan mo mag-ulam ng adobo simula Lunes hanggang Linggo kung di ka maumay. Di ba? Kaya nga yung kalendaryo na simula sa 1 hanggang 31, 30, minsan 28 lang. O, kaya ganun. So, kapag niyan na lumipas at lumagpas na, ang kasunod nun, ibang buwan na din. So, kaya ka minsan nagkakaroon ng imbalance sa buhay mo sa sobrang kakasunod nyo sa lahat ng Latin na nakikita ninyo. Ngayon, hindi lahat pwedeng gawin ng normal na tao. Hindi lahat pwedeng gawin ng katulad ko. Depende sa bitbit mong panata. Basta ako, hanggat kaya na makaligtas ng kahit isang buhay. Isang buhay, isang araw. Kada araw, isang buhay. Napakalaking tulong na nun para maging masaya ang kliyente ko. Gusto kong i-brought up sa lahat-lahat. Marunong kang magpatawad. Matuto kang tumanggap ng pagkatalo. Pero huwag kang mandaya sa kapwa mo. Magligtas ka ng buhay para mailigtas ka rin sa sarili mong kasalanan. Good noon.